individuals being charged by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty, and now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign. Yes, ma'am. Ratify. It doesn't matter, ma'am. It doesn't makes no difference. That doesn't make any difference anymore. I'm a little bit perplexed given that you are part of the executive. The president has said, as he said for the 100th time, that we are not under the ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the... Sabi ni Ma'am Aba, watch nyo yung answer ng ni ICC attorney sa teleradyo. Actually wala na to eh. Etong hearing na to ni Senadora Amy Marcos, show off na lang to, mga kababayan. Dahil na lang po ito, no, sa election na mangyayari. Dahil sa election na lang po na mangyayari. Gusto makapanigurado ni Senadora Amy Marcos na makabalik sa Senado, no? Pero wala na po itong magagawa. Sayang oras, sayang na lang po lahat, mga bossing. Hindi na ito hindi maiuuwi ng hearing na to si dating Pangulong Duterte. No? Ang fokusan talaga niya, kung talagang maka-Duterte, maka-DDS siya, ay fokusan nila kung paano mapabilis na mapauwi si dating Pangulong Duterte. Yun ang fokusan nila. No? Dahil yung manong ay pakonti ng pakonti yung buhay. Nauubos ang panahon. Di ba nauubos ang panahon ng dating Pangulong Duterte? Kung aantayin, maubos, ay matapos yung, ano tawag dyan, yung hearing sa kanya, baka hindi na po umabot na makalabas pa kung sakali na acquitted ang dating Pangulo. Di ba? Kasi ang sasabihin lang naman ho ng ICC dito, mga bossing, bahala kayo dyan sa Pilipinas. No, magkagulo kayo dyan. Basta nasa amin si Duterte. Hanggat wala sa kanilang nagre-request, baka po pwede na yung 3 hearing pagsamasamahin sa isang hearing. Baka po pwede yung 6 na buwan gawing 1 buwan na lang po para at least kung acquitted po yung aming dating Pangulo, mapauwi agad-agad. Hindi napakahaba ng panahon. Di ba? Kaya ako naniniwala ako, eto sa ginagawa ni Senadora Amy Marcos, show off na lang talaga to. Para pabilibin po yung mga DDS. No? O tingnan nyo mga DDS, ganito ginagawa ko, pinagtatanggol ko kayo, pinagtatanggol ko sa PRRD. Diba? O kailangan, malapit na ang eleksyon, iboto nyo ako. No? Kapag hindi nyo ako iboto, kasi ganun ho talaga lumalabas. Pag hindi nyo ako ibinoto, walang magtatanggol at lalaban para pauwiin o mapauwi ang dating Pangulo. Di ba? Kaya nga ho, yung mga salita na yan, gamit na gamit din po ng mga DDS senators. No? Iboto nyo kami. Kami ang makatutulong kay dating Pangulong Duterte para umuwi. Di ba? Sabi ni Sir Ronaldo Peru, next topic na, Boss Mark, nakakairita na si Amy. Sabi ni Pambansang Nanay, Pambansang Nanay, Pambansang Nanay, Pambansang Nanay. Wala ko utang sa iyo, ha? Na-shout out. Useless na hearing, sabi na nga ni Bato, politicking committee. Rubric of the international humanitarian law still under its jurisdiction. Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Please explain. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us. Kumbaga, nakatingin pa din yung ICC kahit walang jurisdiction as a individual sa buong mundo. No? Kada isang tao, kung merong ginagawang karumal-dumal at hindi kaya ng gobyerno nila na nahulihin o kung ano man o ipreso kung ano man. Di ba?
mas mainam ho yun. Kasi kung lalampa-lampa yung gobyerno ninyo at merong isang individual kagaya ni dating Pangulong Duterte na hindi kayang hulihin ng gobyerno, o sige, pasukan namin yan. Kawawa na ang inyong mga kababayan dyan. Masyado nang inaabuso ng isang tao na yan. Hindi kaya ng gobyerno ninyo, papasok kami dyan para kami ang susolban yan. Country. Kaya nga ho no? Sinasabi ng mga galit na galit yung mga DDS sa ICC. Hindi ho nila nakikita yung kahalagahan ho. Kung sakali na si Pangulong Bongbong Marcos lumabis, sumobra sa kanyang panunungkulan at talagang sobra-sobra na o nag-commit ng krimen against humanity, pwede silang manawagan sa ICC. Ganito na ang ginagawa sa amin ng Pangulo. Hindi namin maihabla sa sarili naming sa sarili naming batas o sa sarili naming bansa kasi malakas si Mr. President. Kaya kami sa inyo lalapit. 'Di ba? But over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law, that is a universal value being held by the whole world today. That people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world, Your Honor. Are you of the position, therefore, that international humanitarian law, as you said, is customary? Uy, may sinasabi yung DDS, nakikipag-argumento sa atin. Loss mo, bayaran. Tapos ang ilalagay mo diyang picture, yung anak mo, ano ba yun? No, makikipagbardago lang ka, ang ipapananggalang mo, yung picture ng anak mo. Ano ba yan? No? Bukod sa wala nang masabi, paulit-ulit po yung loss mo, bayaran. Kasi hindi po sila makasabay dito sa topic Law. Is that the consideration? It is already customary law now. As we speak, it has become customary law throughout the world. Are you aware that procedural and admin matters do not form part of customary law? Surely, the Secretary is well aware that procedural and administrative matters will still have to comply with the laws of the land. Of course, Madam, this goes without saying. Okay, thank you. Senator Jinggoy, I think you wanted to interject at this juncture. We recognize. Si Jinggoy, mga kababayan. Halos yung sasabihin yata dito ni Jinggoy, parang uulitin lang ho The senator. Yes, Madam Chair, thank you very much. The DFA, the DOJ, the DILG, and the PNP has already admitted that we are not members of the Philippines is not a member of the ICC. Therefore, why did we surrender a Filipino citizen before the ICC? Anyone can answer, Madam Chair. We surrendered an individual to the ICC who was a subject of a warrant of arrest. That's what we did. Ayun, sinagot ni Boying Remulla. Yan, ganyan ho sumagot, mga kababayan. Hindi kagaya nung mga DDS o yung mga kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi sumasagot ng rektahan po. Nirekta ka. There is a warrant of arrest. I-110 South for San Pedro. I did not hear you again. Mr. Senator, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC. Maliwanag na yon. Hindi isinorender yung ating buong Pilipinas o ang ating buong bayan. No? Sinorender si Duterte kasi merong warrant of arrest at hindi rumekta ang ICC sa Pilipinas. Rumekta ang ICC doon sa Interpol at ang Interpol nakiusap sa Pilipinas na arestuhin si dating Pangulong Duterte, which is konektado tayo at nirerespeto ng bansang Pilipinas ang ICC. Ang Interpol. Di ho ba? Alam nyo ho, mga kababayan, inilulusot nila ang dating Pangulong Duterte base po dun sa mga loopholes na nakikita nila. No? Kagaya nung kay Alan Peter Cayetano, kay Boy 10K,
humahanap siya ng butas, no, para mailusot at magmukhang mali o illegal yung pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. Mga bossing, like, anong oras ginawa to, General Torre, ganito, ganyan, ano ba dapat, yun, yung ganun. Pero hindi nila tinitingnan kung bakit talaga iniimbestigahan yung tao. Ano po? Gusto nila lumusot dahil doon sa mga loophole ng batas. Hindi nila gusto talaga yung lumusot dahil lusot naman talaga ang dating Pangulo. Mga kababayan, bukas ituloy ho natin ito. No? Bukas ituloy natin to. Bukas ng umaga. Mga kababayan. Magpapaalam muna ho ako, no? At baka yung iba sa inyo, nako, uminom kayo ng malamig na tubig, no? At alam ko yung iba sa inyo nakapag-desisyon na agad-agad na wala ng 12-0 na mangyayari. Ewan ko yung iba kung meron pa ding 12-0, pero sa nakita ko, madami po ang kumukulo ang dugo kay Senadora Amy Marcos. Maraming salamat and God bless po, no, sa ating lahat.